Um, Alex. Anak ni Alex. Alex yung anak. as nominated by Direct, Sir Alex, what will be your question to Father Ruel Gallardo? Pumapasok na question. On the spot naman ako, Drek. Maxim ako may gusto itanong siya si Father Ruel. O si, Medina and Jerome. Sa tingin niyo. Our cast is really having their time thinking about the question we're going to mahirap ask. yung question ni Ma'am. Ayun, si Jerome. Kung may itatanong, probably ako bilang aktor at syempre, tao din, tayo lahat tayo may pinagdaanan. Pero kay Father Well, may pinagdaanan siya. Panigurado si mga itatanong din to kung ano yung Ano mga naman yung tanong na huling bagay na iniisip niya ng mga panahon na nahihirapan siya. Pinakahirap na hirap siya, which is yung gera na yun at gulo. Yun. Siguro we can also ask Father Alma, since we have him here in this group, if you have a question, Father Alma, to Father Ruel Gallardo, what would that question be? Siguro po ang itatanong ko ay Baka wala silang masagot. paano ka naging matatag? Paano mo nalampasan ang lahat ng pagsubok? At ano ang naging inspirasyon mo? Isang tanong lang po ba? O maraming tanong? Ma'am Dali, are you already contented with one question? Paano ka naging matatag? Thank you for that, Father Alma. Ma'am Dali, do you have any more further questions to the group? Any more questions for Father Ruel? Let's ask Sir Pen. Since you have already done a lot of roles in your life and you've done something very different naman at this time in Thy Name, what would be your question for Father Ruel? Maraming salamat. Hindi na ako kailangan magtanong kasi nandun na sa script, nasa pelikula na. Unang-una, paniniwala sa Diyos, totoong paniniwala sa pelikula. At tiwala sa kabutihan ng mga tao. Kahit na may mga masasamang nangyayari sa paligid niya, yun pa rin ang pilit niyang hinahanap. Yun lang. Wala akong tanong. Malinaw sa pelikula. But that is very interesting point. So no questions from your end. Now, I'd just like to support the question ng po of Miss Dolly because I also got interested. From the trailer that we watched earlier, there is a question that came from Sir Alex. And I feel like everybody here deserves to hear that one more time because it's truly one of the most interesting parts of the movie. Kasi, like what Miss Aya has said earlier, she came to a point wherein he separated herself from the character, but then nadala niya pa rin yung question na yon, even if through her personal life. So, Sir Alex, will you please indulge us with that question once again? Will you be asking the same question if you are about to ask Father Ruel Gallardo in real life? Okay, yeah. Siguro I have seen the trailer kasi meron kaming reaction trailer mamaya sa after. Anyway, the line was I think if I'm not mistaken, it was if yung faith niya wavered or nawala in spite of everything that's going on. So I guess kung buhay pa si Father Ruel, I would ask him, was there any moment or any doubt na or gaano kalaki na nawala yung faith niya, and would he still question it after everything that siguro we went through and everyone went through? Yan siguro. Thank you for that, Sir Alex. And we're so excited for that reaction video that you guys are going to be doing once you have watched the trailer of In Thy Name. Thank you as well, Miss Dolly, for that. Now on to our next media friend. We have our friend from Anong Ganap. We have Mr. Erwin Ogawa. Thank you. Alright, congratulations sa lahat ng cast. Good movie. So, kay McCoy, during shooting ng film, meron bang eksena na naging emotional ka, naiyak, or nakarelate while doing the film? Marami pong pagkakataon na sa mga scenes na gusto ko talaga lang umiyak. Pero ang pinakatamatak sa akin, spoiler na, pero ito talaga, mag-i-honest ako. Yung eksena namin ni Kuya Mon, kasi may eksena doon na dinuraan niya ako. Dumating ako sa point na, pagkadura sa akin, ang nasisip ko, grabing trabaho ko. Ayun lang. Kasi, sabi ko nga, para sa aming mga aktor, trabaho pa rin naman to eh. Kumbaga,
gusto namin to gawin. Dahil alam namin din, may gusto kami makuha. Sabi ko, umaabot ako sa ganito. Sabi ko, umaabot ako sa ganito, natuturuan ako sa mukha. Sa bright side nun, lagi ko iniisip, hindi eh. Meron akong faith. At the same time, meron taong mas mananalig yung faith na hindi niya mas naiisip yung mga ganyang bagay. Hanggang yung end scene nun na, actually, di ako pinapaiyak ni Derek Romel. Dumapalala ako, tapos naiyak ako ng iyak ko totoong as Makoy. Nagawa kong iyak, hindi ni Father Roel. Kasi hindi ko naman alam paano umiyak si Father Roel. Pero iyak ko na yun, parang totoong ako na yun na sabi ko, bakit ko ginagawa to? Hanggang after nun, umiiyak sila Father Ama, sabi ko, ang sarap sa feeling pala na naisip ko na na-sacrifice ko yung ganong bagay, pero yung resulta, nagapan ako na maayos ang trabaho ko. Ganun. I'm sure may kapalit lahat siya, di ba? Okay, malay mo next year, Best Actor Award, di ba? Manifesting. Okay, so last question kay Sir Alex Medina. I'm just curious na po, ilang beses na po kayo nagkasama ni Sir Pen sa movie? Father? Kasi talagang masyadong mga madugo sa kamadrama yung buhay ni Father Ruel. Yung question ko, aside kay McCoy na-experience yung memorable scene ng torture, di ba? Yung pagdara, yung pag-iye, di ba? Sa ibang cast din, siguro meron din kayo dahil mga masyadong madugo at ma-action yung eksena nyo dahil sa mga, siguro lalo na yung mga yung na bihag, di ba? So any memorable experience na pwede yung not giving too much para ma-spoil yung movie. Any memorable experience doing the film na hindi nyo malilimutan at magiging part ng inyong career bilang actor-actress. Anyone from the, siguro cast? Alright, let's start muna with Cassie siguro. Kasi Cassie is a child star and we know that if there is anything in the world when it comes to exercising our faith, it's something that we should exercise a childlike faith. So from the eyes of Cassie, anong naging experience mo from this film? Siyempre, nakakatakot po kasi naranasan po namin kung ano po yung naranasan ng mga nakidnap po ng mga Abu Sayyaf before. And naranasan rin po namin ang sakripisyo ni Father Ruel. And medyo masaya rin po kahit may mga difficulties, nagawa pa rin po nila ng paraan paano matuloy itong movie na to. Thank you, Cassie. Elora, Direct Rocket is actually mentioning your name. Do you have anything to say regarding that question? What is your most notable experience when you were filming in Thy Name? Siguro, share ko yung first day namin ni Alex. Kasi yung ambush scene, which is a one long take, and it took us how many takes? Parang marami rin yan, di ba? So, yung una naming take, may araw pa, hanggang sa padilim na ng padilim. Pero kaya siya naging memorable din sa akin. And ang haba din kasi nung journey namin nun eh. Kumbaga, may jeepney, tapos gusto mo shinare ko na. May travel talaga. As in, papakita kung gaano kalayo ang eskwelahan mula sa mga kabahayan. So, malayo yung journey, tapos doon na nangyari bigla yung ambush na kinuha one long take. So, yun. Thank you, Ma'am Elora. Anyone from the crowd that would like to answer that question? Maybe we can ask all the cast, di ba? Baka meron sila mga experiences. Ma'am Ines. Sige po, andito po po, sorry. Gusto niyo po ba talaga ako sumagot? Hindi, charot lang. Ako po, ang naaalala ko po na very memorable po sa akin na eksena yung, kasi I played the role of Teacher Gemma. I am one of the teachers po dito, nakasama po ni McCoy. So, very kakaiba po yung role ko dahil ako po ay teacher na buntis. Yes, 8 months po akong pregnant dito. So kaya dito po natin makikita kung paano po ako pinahirapan ng mga Abu Sayyaf. Siyempre ayoko na po ikwento yung iba. Pero meron po kaming isang eksena dito ni McCoy na siyempre medyo na-intimidate ako. Si David ang ka-eksena ko at that time.
yung umiiyak po ako, na hirap na po ako, na parang nararamdaman ko na po nalalabas na yung bata. Ayun, so yun, yung pain, yung hirap, yung galit. So, kailangan ko po talagang i-deliver yun. Kaya, syempre, bago po yung aking director, yung aming magaling na director na si Direk Cesar. Kaya sabi ko po talaga, sobrang bago po yung role sa akin. Kaya sabi ko, sana po, magampanan ko po ng maayos. At sana naman po, nagawa ko naman po yun ng maayos. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am Ines, for that. Now, coming from that name, I'd also like to sharing the same name, sound like name. Yves, you've played a very notable role in Thy Name. What is the most memorable scene for you, without spoiling it, of course, for the media friends? I'm playing the role of Sergeant Bacala. Ako po yung nag-lead sa rescue operation kay Father Ruel. And yung pinaka-memorable na eksena namin ni Makoy ay yung sumakay po kami ng helicopter. So, ang eksena po ay yung helicopter na nasa ground lang po, tapos green screen. So, sabi ko kay Direk na ba't hindi na lang natin paliparin kasi nakasakay na rin tayo. So, pinatipad po ni Direk Rocket yung helicopter. Sinabihan yung mga pilot, tapos yung mga sundalo. So, nasa area na kami. Tapos, nung nakasakay na po kami, kasi sumakay din yung mga cameraman, tsaka yung mga camera nakabuhat, tapos nilagyan po sila ng harness. Nung lilipad na po kami, sabi ko, asan yung tali namin ni Makoy? Sabi, wala na daw po, ubus na. So pinalipad po nila yung helicopter, tapos naka-slide na ganyan, tapos hawak-hawak ko po si Makoy. So pag nahulog po ako, kasama ko na rin po si Makoy mahuhulog. Very memorable. Hindi ko pwede kwento niya. So, nakasama mo doon sa helicopter. Siyempre, umiiyak talaga kami noon. Nasa eksena na kami. Nakaganon sa akin si Yves. Nung umpisa okay pa kasi parang kino-comfort niya yung character ko. Maya-maya, pahigpit na ng pahigpit. Sabi ko, teka lang, parang wala naman yan sa script. Bakit? So, yun po. Isa yun sa mga memorable. Siya yung na-comfort. So, dapat sisihin talaga dito si Direk Rocket. So, since I think almost all of the cast was asked about in Thy Name film, Direk Rocket, I know you have the goal of making this film realistic as possible kasi it's inspired by a true story. So, what made you go for doing those kind of events, especially for the actors, to go to the extreme side, just to be able to let the viewers know yung hirap talaga and to let them feel what the characters felt or what the people, yung totoong tao, felt during those times? Hello po, magandang araw po. When we are doing this film, at very start po, ang usapan po namin ni Direk Cesar is that make it authentic. Kung ano yung totoong pakiramdam ng isang tao, yun yung dapat na maramdaman ng manonood. All throughout the film, yun yung usapan namin with the actors na if we prepare to do your character, dapat alam natin yung research ng bawat characters na meron, nagagampanan ninyo. So, nung ginagawa namin yung pelikula, alam na nila kung ano yung dapat gawin. So, I appreciate all the effort of everyone sa mga artista kasi ginawa po nila yung part nila. Yun yung best experience na parang mas madali sa trabaho ng director kung yung mga artista ay sobrang ine-embrace yung character nila. So, yun yung feeling ko na strength ng characters ng everyone dito na nakaupo ngayon. Yun. Thank you, Direk. Sir Alan, I'll just interject, no? Kasi we have here si Gold. And Gold actually played a very vital character because he played as the brother. Parang question lang kay Mon, parang nakita namin doon sa trailer yung parang kinagat ka. Di ba? Parang may kagat. Kinagat? Sa kamay, parang gano'n. Si Ken. Oo, yung unang approach ng abducting namin, kinagat ako sa kamay kasi hinihila ko siya. Siyempre, sinampal ko agad. Totoo. Totoong nakagat ko. Yung mga sampala namin dito, totoo. Dadagdag ko lang din yung kay sa sinasabi ni Mako, yung isa sa mga kinikwento niyang eksena kanina. Hindi siya dura, plema. Totoo.
Talagang inipon ko yung plemang yun nung araw na yon. At ipinuga ko sorry. Pero doon ko nakita yung professionalism talaga ni McCoy. Isang one long take yun, kinuna namin. At take 1. Oo, Mahirap wala na. na, hindi na namin mauulit pag tinake 2 pa yun. Take 2 ba yun? Dalawa, yes. May closer shot. At yun nga, nakita ko yung mga sampal ko din kay McCoy. Totoo yun, walang daya talaga. Nagsasacrifice siya, talagang tumatama. Definitely masakit yun. At nakita ko rin yung professionalism ni McCoy dahil the whole day. Minsan hindi siya bumabangon doon kung saan siya bumagsak. During the shooting, napakarami naming pinagdaanan, bagyo, napakainit, napakahirap pumunta sa location, nasa bunto kami, nasa gubat kami, napakadulas, may mga ilang nadudulas sa mga kasama namin. Grabe ang giyera scene ng pelikulang ito. Wala. Direk, thank you so much sa paggawa ng ganitong klaseng pelikula. Sermon din sadya yun. Sinadya yung may plan para mas makabuluhan at mas During that time kasi, hindi ko alam kung parang inuubo na rin ako nung time na yon. Sabi ko, gamitin ko na to kasi ang ganda nito sa eksena. Yung dura kasi sa pelikula, hindi nakikita pagka manipis. Naramdaman ko parang namumuo dito. Sabi ko, at hindi ko sinabi kay McCoy. Pag take, binuga ko talaga. Actually, parang 1 hour na, ayaw pa matanggal eh. Makikita niyo sa pelikula, totoo yun. Sorry McCoy, sorry. Hindi, actually po, kung malalaman nyo lang. Kasi sa script, asing gato lang yung level 2 lang. Hindi ko na makwento yung detalye. Pero sobrang collaborative ng buong team. Hindi lang sa director. Special mention was Direk Roque, Direk Cesar. Ultimo sa aming mga cast na nabibigyan kami ng chance na kung ano gusto namin gawin. Nagkataon, bago kami gawin eksena, may naisip na rin ako na pwede namin gawin eh. Yeah. Tapos nagka-connect na kami ni Kuya Mon na, Kuya Mon, gawin kaya natin to. Oo. Yun na din pala nasa isip niya kasi syempre na yun eh, kumbaga pinakalurok ng paano ka idadaw ng isang tao. Oo. Kaya yung Undura, ano lang siya, isa lang siyang flavor sa mga eksena. Ang dami pa niyang ginawa sa akin. Flavor? Anong flavor ng Isa lang plan? siyang part pala. Isa siyang part lang ng eksena na pwede. Hindi, ano rin yun eh, mise-en-scène din yun or representation din na yung karakter kasi ako bilang teroristang Muslim, parang dinuraan ko lang talaga siya. Parang pangyuyurak ng personality niya. So makakatulong yun sa pelikula para mas lalong makita yung ni Father Ruel, yung kanyang sabi nga ni Father, maliban dun sa mga pinagdaanan ni Father Ruel tinuturo niya pa rin sa mga kasamahan niya yung pagpapatawad at pagmamahal sa mga kaaway. Napakaganda talaga ng mensahe ng pelikulang to. Maraming Thank you salamat. po. Yeah. Thank you as well, Sir Alan, for that. Siyempre, dapat nating pakaabangan at panoorin para makita